Kapag ang pagsasama ng mag-asawa ay naging bayolente, kadalasang iniisip ng mga tao na ang biktima ay ang babae. Subalit sa kasong ito, kabaliktaran noon ang nangyayari. Para sa babaeng ito, wala sa kahit anumang ginagawa ng asawa niya ang nagpapasaya sa kanya. Ang tanong, sino naman ang maproprotekta sa isang lalaking takot sa kanyang asawa kapag hindi nito nakokontrol ang kanyang galit? Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Ngayon, simulan na natin ang kwentuhan. Sa simpleng bayan ng Rigby, Idaho, noong taong 2000, may nakatira ditong isang karaniwang pamilya. Ang amang si Greg Whitmore, 35 years old, ay mukhang isang maswerteng lalaki na pinagpala sa maraming bagay. Isa itong sundalo at nagawa niyang malampasan ang First Gulf War upang makauwi at makapagsimula ng bagong buhay kasama ng kanyang minamahal na asawang si Shanna Parkinson na 35 years old din. Nagkakilala ang dalawa sa pamamagitan ng kapatid ni Greg na kaibigan naman ni Shanna. Kasintahan nito ang kuya ni Shanna noong sila ay nasa high school pa at madalas silang magbiro sa isa't isa na dapat daw mag-date ang kanilang mga kapatid. Maliban kasi sa pareho ang kanilang kaarawan, pareho din ang kanilang edad na wari ba'y nakatadhana daw ang dalawa para sa isa't isa. Kaya pagka-uwi ni Greg mula sa military para sa kanyang leave, pinakilala ito ng kapatid kay Shanna. Nagkasundo naman agad ang dalawa na hindi tumagal ay mabilis silang pumasok sa isang relasyon. Ito na rin ang nagpabago ng isip ni Greg sa pag-re-enlist sa military at nagpasya na itong subukan na lamang magsimula ng pamilya kasama ni Shanna. Nagpakasal ang dalawa kalaunan at biniyayaan din sila ng 2 anak. Si Greg ay isang simpleng tao lamang na madalas mong makitang nakangiti at nakikipaglaro sa kanyang minamahal na mga anak. Bilang family-oriented, wala nang iba pang mas mahalaga sa kanya kundi ang i-prioritize ang kanyang pamilya at siguraduhing napupunan niya ang mga pangangailangan nito. Ngunit sa kabila nun, ang kanilang kasiyahan ay hindi tumagal dahil ang napangasawa ni Greg ay isang problemadong babae. Sa paglipas ng panahon, kapansin-pansin ang hindi stable na pag-iisip nito kung saan mabilis siyang magalit at mag-iba ng modo. Nang walang profesional na tulong, nagsiself-medicate din ito sa pamamagitan ng pagnakaw ng mga gamot at pag-inom ng alak. Subalit ang sobra-sobrang paglalasing at ang pag-aabuso rin ito ng gamot ay lalo pang nagpalala sa kanyang kondisyon. Dagdag pa sa hindi mapigilang init ng kanyang ulo. Tuwing siya ay tinutopak, may isang target lang siyang pinagbubuhusan nito at ito nga ay ang kanyang butihing asawa na si Greg. Kadalasan, pagkadating nito sa trabaho, sa halip na batiin siya ni Shanna ng maayos, bigla-bigla na lang niya itong sisigawan o di naman kaya susuntukin o hahagisan ng kung ano-ano man. Sa utak niya, walang kahit ano sa ginagawa ni Greg ang nagpapasaya sa kanya. Ang kakaibang ugaling ito ni Shanna ay hindi lamang nagpapahirap sa kanya, kundi naapektuhan din ito ang kanilang buong pamilya. Kahit pa nais siyang tulungan ng asawa, siya mismo ang parang ayaw ayusin ang sarili na lalo pang nagpahirap sa kanilang sitwasyon. Sa kabila naman ng nangyayari, isinarili ni Greg ang mga problema sa kanilang pagsasama sa pag-iisip na walang makakaintindi sa kanya bilang isang lalaking biktima ng domestikong karahasan. Kung iisipin, ang mag-report na sinasaktan siya ng asawa sa mga otoridad at malaman nilang siya ay isang sundalo, ito ay parang hindi kapani-paniwala. Kung sakaling gagawin naman niya iyon, pwede siyang balik na rin ni Shanna at maaaring siya lang din ang mapahamak sa huli. Sa pagdaan ng mga ilang taon, nang lumala pa ang pananakit ni Shanna sa kanya, di na niya napigilang magbahagi ng kanilang sitwasyon sa kanyang mga kaibigan. Ngunit kahit ganoon, sinubukan pa rin itong manatili sa tabi ng asawa at intindihin ito, umaasang babalik din sa kanya ang babait na si Shanna.
Taong 2002, pagkatapos ng halos isang dekadang pagtitiis, ang sundalong si Greg ay hindi na nakayanan ang karahasan sa sarili nilang tahanan. Nagpasya siyang umalis at lumayo kay Shanna ng permanente upang pareho silang magkaroon ng katahimikan. Hindi rin niya kasi gusto na nakikita ng mga anak ang pag-aaway nila, lalo na ang pananakit ng kanilang ina sa kanya. Pero kagaya ng inaasahan, hindi iyon nagustuhan ni Shanna at ayaw niyang bitawan si Greg. Gayunpaman, wala nang makapagpabago ng desisyon nito at desidido na rin siyang makawala sa impyerno nilang pagsasama. Pakiramdam niya, hindi na siya mahal ni Shanna at parang wala na din itong pakialam sa kanya. Ngunit kasama ng kanyang pag-alis, umaasa itong matitigil na ang karahasan ni Shanna at mabawasan rin ang init ng kanyang ulo. Sa kasamaang palad, dito siya nagkakamali. Dahil sa halip na makapag-isip-isip si Shanna kung anong dapat niyang baguhin sa kanyang sarili, lalo lang niyang kinasuklaman si Greg dahil sa pag-iwan nito sa kanya. Ang pakikipaghiwalay nito at ang pagpasyang kumuha ng divorce ay hindi niya nakayanan na halos ito ay nabaliw na sa galit. Doon din nagsimulang mamuo sa utak niya kung paano siya makakapaghiganti kay Greg at lalo pa itong pahirapan. Taong 2003, na-finalize ang kanilang divorce at naging malaya na muli si Greg na makapaghanap ng bagong pag-ibig. Di tumagal, pagkalipas lang ng ilang buwan, nakilala niya ang 29 years old na si Karen Cummings na muling nagpatibok ng kanyang puso. Kasalungat ng pagtrato ni Shanna sa kanya, hindi lamang maganda si Karen, bagkus ito din ay isang mabait at maalagang babae. Mabilis na nahulog ang loob ni Greg dito na noong bisperas ng Pasko ng parehong taon, nagpropose ito agad sa nobya na masaya namang tinanggap ng isa. Subalit sa kabila ng kanilang pagdiriwang, hindi lahat ay naging masaya sa relasyon ng dalawa dahil ang pagmamahala nila ay lalo lang nagpaapoy sa galit ni Shanna tungkol sa sitwasyon. Balot ng pagsiselos, sinimula nitong istok si Greg pati na rin ang kanyang bagong nobya. Pinapaulanan niya ito ng mga tawag at text messages na minsan ay umaabot pa ng hanggang sa 300 to 400 na text at tawag bawat araw. Maliban pa ito sa pagsunod niya kay Greg kahit saan man siya magpunta. Ganoon ang level ng kanyang obsesyon sa dating asawa. Di tumagal, lumala pa ang kanyang pag-uugali na unti-unti na itong naging mapanganib. May mga pagkakataon na dumadaan siya sa bagong bahay ni na Greg para lamang butasin ang gulong ng sasakyan ng nobya nito gamit ang kutsilyo. Ginawa niya iyon upang iparamdam kay Greg ang kanyang galit. Nang puntong iyon, dahil ang kanilang mga anak ay naninirahan pa din kasama ni Shanna, natakot ito para sa kanilang kaligtasan na sinubukan niyang kunin ang full custody ng mga ito. Nais niya silang protektahan sa hindi stable na pag-iisip ng kanilang ina at siguraduhin din na hindi niya gagamitin ang mga ito upang maghiganti sa kanya. Subalit ang desisyon niyang iyon ay nagdagdag lang sa kabaliwan ni Shanna. Pinasok nito ang bahay ni Greg at ninakaw ang mga pinakamahalagang bagay sa kanya, kagaya ng mga sulat ng kanyang mga anak, trophies at medalya mula sa military, uniform at pati na rin ang larawan ng kanyang ina. Pagkakuha ng mga ito, dinala niya iyon sa kanilang bakuran upang sunugin. Common naman ang custody battle sa pagitan ng mga naghihiwalay na magulang, pero isa ito sa mga kasong sobra-sobra ang ginawa ng isang babae para lamang makaganti. Pagkalipas lang ng ilang araw, February 1, 2004, pangabandang 1:15 ng madaling araw, muling binisita ni Shanna si Greg sa tahanan nito. Ang magkasintahan noon ay natutulog na sa kanilang kwarto nang naramdaman nila na may nagbukas ng pinto. Nang nagising si Greg upang tingnan ito, doon na niya nakita si Shanna na nasa loob ng bahay. Ikinagulat naman niya ito at sinubukan siyang paalisin agad, pero lingid sa kanilang kaalaman, may ibang pakay ito kung bakit siya nagpunta ng ganoong oras. Gamit ang dala niyang kutsilyo, pagkalapit ni Greg sa kanya, agad niya itong sinaksak sa tiyan ng paulit-ulit. Sinubukan pa siyang tulungan ng nobyang si Karen na lumapit din para pigilan si Shanna,
Pero itinulak ito papalayo ni Greg at sinabihang tumakas. Dahil sa mga natamong sugat, hindi na niya nagawang makapanlaban kaya lalo pa itong nasaksak ni Shanna habang siya ay natumba sa sahig. Hindi ito tumigil sa pagsaksak kay Greg hanggang sa nasigurado niya na patay na ito. Pagkatapos noon, naglakad naman ito papunta sa kwarto kung saan nagtatago si Karen. At kagaya ng ginawa niya kay Greg, pinaulan na niya rin ito ng saksak bilang simbolo ng kanyang galit sa babaeng pumalit sa kanya sa buhay ng dating asawa. Habang nangyayari ang brutal na pag-ataking ito, iniisip ni Shanna na sila lang ang nakatira sa loob ng bahay. Lingid sa kanyang kaalaman, nasaksihan ng takot na 5 taong gulang na anak ni Karen ang buong pangyayari mula sa kanyang kwarto. Kaya pagkaalis ng bahay ni Shanna pagkatapos magawa ang kanyang paghihiganti, ang batang ito ay siyang tumawag sa 911 bandang 3:00 ng madaling araw upang humingi ng tulong. Sa kabila ng kanyang takot at nanginginig na boses, nagawa niyang ikwento ang mga nangyari at magbigay ng impormasyong kinakailangan ng mga otoridad upang mapuntahan ang kanilang bahay. Pagkadating ng pulisya sa lugar, bumungad sa kanila ang isang madugong crime scene kung saan nagkalat ang mga talsik ng dugo kahit saan. Ganoon kagrabe ang ginawang pag-atake ni Shanna. Lumipas pa ang ilang oras, muling nakatanggap ang 911 ng isa pang tawag, pero ng pagkakataong iyon, mula naman ito kay Shanna na humihingi ng tulong. Natagpuan nila ito mga ilang milya ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen sa Rexburg gas station na matatagpuan sa ibang bayan. Paglalarawan pa ng mga pulisyang nakakita sa kanya, puno daw ito ng dugo, balisa at halos hindi makausap ng maayos. Tinanong nila ito kung nasaktan ba siya o may sugat. Ang tanging sagot niya lang ay hindi daw niya alam kung ano ang nangyari. Dinala siya ng mga officer sa estasyon at doon na rin nila nalaman na konektado ito sa mga biktima ng pag-atake mga ilang oras lang ang nakakalipas. Kaya nang may patong-patong na ebidensya, saksi at motibo, inaresto nila ito agad upang kasuhan ng pagpatay sa kanyang dating asawa at sa nobya nito. May 11, 2005, sa ika-40th birthday ni Shanna, nagsimula din sa wakas ang paglilitis ng kaso. Sa korte, ipinakita ng prosekusyon na si Shanna ay isang babaeng may malalim na galit kay Greg dahil lamang sa pakikipaghiwalay nito. At sa nais niyang makaganti, plinano niyang karumal-dumal na krimen. Ayon pa sa otopsiya, si Greg ay nagtamo ng 30 na beses na saksak ng kutsilyo, habang si Karen naman ay nagtamo ng 13 o 30 na saksak sa katawan. Nagpapakita lamang ito na ang pinaka-target niya ng gabing iyon ay si Greg at nadawit lang si Karen dahil nandoon din siya nung gabi ng krimen. Sagot naman ng depensa, si Shanna ay isang babaeng may mental illness na lumala di umano dahil nakipaghiwalay sa kanya ang asawa. At bagaman klarong ito ang pumatay sa magkasintahan, umaasa silang mabawasan ang kanyang sentensya dahil doon. Sa huli, si Shanna Parkinson ay natagpuang guilty ng 2 counts ng first-degree murder na noong August 2004, nasintensyahan ito ng habang buhay na pagkakakulong nang may tsansang makakuha ng parol pagkatapos ng 27 years. Para sa mga eksperto, isa ito sa mga kaso kung saan ang killer ay dapat ilayo sa lipunan ng panghabang buhay. Si Shanna ay may mga mental illness na hindi nagamot at ang kanyang pag-uugali ay maaaring maglagay sa buhay ng mga taong nakapalibot sa kanya sa panganib. Si Greg ay isang mapagmahal na ama at asawa na naaalala ng kanyang pamilya bilang masayahin na may ngiting nakakapagdala ng saya sa kahit sino mang nakakasalamuhan niya. Sa kabila ng pagserbisyo sa military at pagkakaroon ng matikas na katawan, kailanman hindi niya pinatulan o pinagbuhatan man lang ng kamay si Shanna. Sa halip, pinanatili nito ang pagrespeto sa kanya at ginawa ang tamang paraan upang makaalis sa kanilang magulong relasyon. Gayunpaman, ang kanyang kabutihan ay nasuklian lamang ng paghihiganti, galit at kamatayan mula sa makasariling si Shanna. Para naman sa kanilang mga anak, pagkatapos nilang mawala ng parehong magulang, sila ay napasailalim sa joint custody ng kanilang lolo at lola
at ang kapatid ni Greg. Sa kabutihang palad, sa kabila ng nakakatroma nilang pinagdaanan, pinuno sila ng pagmamahal ng mga ito na sila ay lumaki ring magalang at mabait. Sa kasalukuyan, ang anak niyang babae ay nagtatrabaho na at nakatira pa rin sa Georgia, habang ang lalaki naman ay sumunod sa yapak ng kanyang ama at nagsilbi sa kanilang bansa bilang isang sundalo. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.